Yun ang sinumpaan natin eh. Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance. At lalo-lalo na itong pakikipaglaban sa laban sa korupsyon. Mga kabayan, hindi tatahimik at hindi natatakot sa kahit sino pa mang mataas na opisyal ng gobyerno itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa ngayon ay nagtitrending sa social media itong si Magalong dahil sa kanya mga pagbubunyag sa mga katiwalian sa Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez Jr. Ayon kay Magalong, makikipaglaban siya dahil responsibilidad niya na isiwalat ang mali sa gobyerno at ito ang kanyang tungkulin bilang halal ng taong bayan. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Inamin ni Magalong na simula nang lumutang siya at nagpasabog sa katiwalaan ng Kamara, maraming nagtitext at sumusuporta sa kanya na ipagpatuloy lang ang kanyang laban para sa mga kurap na ilang opisyal ng pamahalaan. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Eh pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo eh. O kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Samantala, nakakuha naman ng suporta si Magalong mula sa mga senador, partikular kay Senator Sherwin Gatchalian, kung saan ay binanatan ni Magalong itong si Romualdez at sinabi na hindi na kailangan na ang mga congressman ang mamigay ng pera o ayuda sa mga kababayan natin dahil may mga ahensya na nakatutok dito gaya ng DSWD. Alam mo ba kung meron na namang bagong sistema sila? Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung pan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni congressman, nandun na ho sa DSWD. Kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo doon sa DSWD. Nandun naman yung pera ni congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Isa rin sa mga binanatan ni Magalong itong si Congressman Salceda na sinasabing walang katotohanan ang 7-7 scheme na pinamumunuan ng kanilang leader na si Speaker Martin Romualdez Jr. Alam mo, magaling si Congressman Salceda. Napakatalino niyan. Kumbaga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Kaya lang, siyempre, ayaw lang, siguro, intindi na lang natin bakit ayaw niya aminin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ba kayo at sumusuporta ba kayo sa mga pasabog nitong si Mayor Magalong laban sa makatiwalaan na nangyayari sa Kamara? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na rigid at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi ho na tama ho kasi, di ba ho? Nang ginagawa ho natin para langing maging bida tayo at para magkaroon po tayo ng boto, eh kayo ho mismong mga kongresista ang nagdidesisyon kung saan pupunta ang ating mga tax, yung budget natin. At ito nga ho ang matinding revelasyon ni Mayor Magalong na meron palang gang. Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo yung takso ginagangbang niya. May gang po pala dyan sa Kamara. Ito po yung James Bond gang. Bakit to James Bond? Kasi 777 eh. Oh, panoorin ho natin itong revelasyon ni Magalong kung ano po ba itong James Bond gang sa Kamara, kung saan dyan winawalang niya ho yung ating tax. Dahil nga po dito sa inyo pong pahayag, mga ibinunyag tungkol po dito sa mga tinatanggap ng mga kongresista pagdating po sa AKAP at iba pang mga ipinamumudmod no, sa ating mga kababayan. Mayor, ano ho ba yung naging
ano nito, tawag nito, para masabi natin sa ating mga kababayan, papaano nyo po ito nakuha ng mga impormasyon? Well, alam mo, Admar, ano? Itong mga information naman galing din sa mga reliable sources. Eh. Kaya, ayun, hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo kung kanino ko nalaman. Tama nga nalaman kasi it compromise also the identity of my sources, of my informants. Pero, very reliable yung mga informants dito, Admar. Opo, si Jade po ito, Mayor. Opo. Mayor. Sorry, Jade. Yes, Jade, yes po. sorry, Yes po. Jade. It's okay po, Mayor. Ito pong Kamukha kasi sila ni Admar. Pareho silang cute. Ba't mga SMN na anchor magkakamukha, no? Kahit kami, napapagkamala kami magkakamukha eh. 777, ano ho ba ito, Mayor? Po, pwede niyo pong maipaliwanag muli sa ating mga kababayan? Oh, sige, ano ba yan? Tuwing sasama, kasi may mga provincial sortie si Speaker. At every time na may yung mga sumasama doon na mga congressman, Naku. para ma-incentivize silang sumama, tatanggap ilan ng 7 million na AIC, 7 million na MAIP. Ito yung sa medical, for indigenous medical assistance for indigenous patients. At yung TUPAD, 7 million din yun. Pero yung AIC, pwede mong i-convert into AKAP din. Nasa iyo rin yun kung gusto mo ba AIC or AKAP. Basta ang total nun is 21 million. Grabe, no? So, basta sumama ka lang daw kay Romualdez, ha? At eh! Pag magaganyan ka lang daw, sabihin, sa madaling salita ho, sumipsip ka lamang kay Romualdez, ha? Papalakpakin mo lamang yung tenga ni Romualdez, meron ka ng 777. May 7 kang akap, merong IX, at meron din yung isa, yung medical, di ba? So, 67 million. Ibig sabihin nun, hindi mo sa tatanggapin po yun, ha? Yun ay maaari mong ipamahagi doon sa iyong distrito. O, ibig sabihin po no, meron ka ng 21 million na panuhol sa mga butante mo. Yan ho yun eh. Hindi mo man mahawakan yun, pero pera ng taong bayan yun, tax natin yun, pero pagdating sa pamamahagi, na andun yung politiko na mamahagi, nagbibigay sila sa mga constituent nila. Eh, siyempre, yung mga constituent, uy, nandyan si congressman, o si Kong Chihuahua, ganun. Namimigay ng IX, namimigay ng tupad, kung ano-anong pinamimigay. Siyempre, ikaw. Di ba? Ay, anong gagawin mo? Iboboto mo ngayon to. Bakit? Nakakatanggap kami. Sana nga, sa totoo lang, sana nga buo talaga yung natatanggap nyo. Hindi, malay nyo, yung sa ibang mga congressman o sa ibang mga liblib na lugar, kunwari, nakakatanggap kayo ng dapat ang IX nyo, ganito, 5,000. Meron nga nag-compute niyan, sabi nila, bakit yung computation parang kulang? Meron computation na ginawa dyan, na kulang. Sabihin, dun sa pinamamahagi, mga 2 milyon lang, yung 5 milyon, dun na sa... Yan naman pala itong mga animal na to nakakabili ng sports car at saka mga Rolex. Opo, at itong pamimigay ng ganito, nagsimula pa last year pa, Mayor, o nung mga matagal na itong na nangyayari? Last year pa. Last year ko nalaman eh. Last year namin nalaman. Siguro Sipin mo, since last year pa pala yan. So ilang 777 na kaya na ibigay dito sa mga animal na to? last quarter na yata last year. At kung sakaling naka-1 ka, naka-2 ka o naka-3 ka, di 3 times 21. Kung naka-4 ka, di 4 times 21. Kung naka-6 ka, di 6 times. Kaya pala yung mga sip-sip, yung dikit ng dikit kay Specker, mantakin mo naka-6, 6 times 21. Kasi 777, di ba? 6 times 21, 120 plus. Basta ganun na yun. Kaya pambihirang buhay ire, Di antindi pala.
Siguradong panalo ka na niya sa distrito mong yan. Diba? O yun nga lang, kung mauuto mo yung mga Pilipino, kayo mga Pilipino, pauuto po ba kayo? Porket binigyan kayo ng tupad, binigyan kayo ng akap-akap na yan. Oh. Kayo ho ba, boboto nyo yung congressman nyo? Alam nyo ho ba, pera nyo rin yan. Naman pala ang daming, kahit walang kwenta yung party list, basta lang maging congressman, ginagawa, di ba? Mantakin mo, meron akong nakitang party list dyan sa may EDSA. Patay na yung mama. Mukha pa rin niya yung nakapaskil dun. Tanginang yan, sabi ko. Respetuhin nyo naman yung patay na tao na yan. Patay na, ginagamit nyo pa para kayo makakuha ng 777. Diba? Kung makabangon lang siguro yung ano na yan, nabugbog kayo, napyongpang kayo ng ganyan. Opo, itong nababanggit po ninyong mga halaga, napupunta ito direkta mismo sa mga kongresista. Bukod pa ito doon sa mga malalaki nilang larawan at nilalagay doon sa pagdidistribute ng mga ng akap. O naman, iba pa yung epal nila. Iba pa yung pang-epal nila, syempre. Iba pa yung paparamdam nila sa mga tao na kumbaga parang sa kanila. Kumbaga mag-i-insinuate sila kung ano-ano mga sasabihin nila para... Parang gaganon, gaganon-ganon. O, sino may gusto ng 5,000 pesos? Ganon-ganon. Grabe to si Magalong. Ito, diretsuhan na talaga. Romualdez, ano masasabi mo dito kay Magalong? Patatawag mo ba ito sa kamera? Gagawan mo ho ba ito ng kaso? Anong kayang magiging hakbang ng kamera dito? Ika-quadcom kaya ito? Hindi, ano sa tingin nyo? Kasi, alam mo naman, pag yung mga congressman nagsama-sama, pag nagkaisa-isa yan, yung mga pagmumukha ni Barbers, ni Paduano, ni Abante, si Mr. Google, si Congressman Google, di ba? Pag nagsama-sama yung mga yan, para alam mo kasi sila, pag inatake mo si Romualdez, magsasama-sama yung mga yan. Kakalabanin ka, gagawan ka ng mga kung ano-ano, tapos pag hindi nagustuhan sagot mo, contempt ka, kaya nila si Magalong? Hindi, sa tingin ninyo, kaya si Magalong? Itong tuwadcom na to? Tingnan natin. Mga tao talagang indebted sa kanila. Oo. Tapos, during the... Sige nga, Barbers, sabihin mo nga, fake news ito si Magalong. Sige nga, patawag mo nga. Tingnan ko nga yung lakas ng loob mo. Baka yung lakas na naman ng loob mo, pang vloggers lang ang kaya mo. O, sabihin mo nga, fake news to si Magalong. Tingnan ko kung kaya mong ipatawag o puro ka lang daldal dyan. At ang kakayanin mo lang yung mga vloggers. During the actual na payout, distribution, patuloy, mga kampanya pa. Dadalhin pa nila yung ibang mga kandidato nila para magsasalita muna bago payout. Yung mga tao naman, nababagot na. Ano ba ito? Nababagot na sila, siyempre. Kasi sa sistema namin, karamihan kami sa mga mayors good governance. Usually, during payout, pupunta lang kami doon for documentation. Pero we usually stay there for about 2 minutes lang. Ang sasabihin lang namin, itong pera na ito galing sa... Itong pera na ito, pasalamatan yung mga katabi nyo kasi yan ang pera na ito galing sa mga taxpayers. Sa mga taxpayers, kaya pasalamatan yung mga katabi nyo at sa ganyan sa kanila galing. Kaya thank you for paying your taxes. After that, maalis na kaagad kami. Hindi na kami sumasali doon sa payout. Opo. Trabaho na ng DSWD, yung City Social Welfare o yung DOLE. Yun ang trabaho nila ngayon sa kanila na yan. Very efficient naman nila, may sistema naman na maayos. Kaya lang kung minsan nakikipag-away pa itong mga congressman kasi pinagsasabihan din sila ng DSWD. Grabe ho yung binunyag ho ni Magalong dito sa dulo. Kaya panoorin nyo ito hanggang dulo. May sasabihin ako sa inyo sa dulo. At yung DOLE na bawal. Pero ini-insist pa rin nila na hindi, kami yung magawa. Kaya siyempre, hindi naman makaimik yung mga bata. Kaya, kumbaga, tolerance na lang. Oo, yun ang malungkot, Mayor, dito nga po sa ibinunyag po ninyo. Dahil lumalabas nga sa survey, maraming nagsasabing na naghihirap na sila. Yung ilang mga kongresista, marami, kung hindi man ilan,
na kumukuha ng pera ng bayan. Mayor, gaano ba kahalaga? Paano ba natin ito mai-correct, maiwasto na yung ating mga kababayan ay hindi sila maniniwala doon basta-basta o kikilatisin nila itong mga kongresistang ito na kanilang iboboto, lalo na eleksyon ngayon? Pero kailangan malaman ng taong bayan na ganito yung scheme nila. Hindi pa yan ang ginagawa nila. Pag distribution, kukunin pa yung mga cellphone numbers, kukunin nila lahat, ililista lahat yan. No? Para pagdating na ng election, ite-text nila. Ganun eh. Ang sistema talaga para kunin lahat yung mga personal information about a particular beneficiary. Lalo-lalo na yung cellphone, kukunin nila lahat yung para ite-text nila. Kausap ko naman yung mga sources na gumagawa niyan, kaya sila mismo nagkwento sa akin. Talagang kailangan ng taong bayan malaman nila na ito ba ang gusto yung sistema na Ang kapal ng mukha, kinukuha pa yung cellphone, para talagang i-text, Naghahanap pa kayo ng way para makampanya, Garapalan talaga itong mga animal na to. pinapaasa na lang kayo instead na livelihood program. Tuturuan kayo para kapag hanap buhay kayo para maging sustainable siya, long term ang impact. Hindi na lang aasa ka na lang sa ayuda. Ang masama pa, yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, panahon na to, yung pala nga nilalabas nitong mga tiwaling, mga corrupt na politician na to. Naku. Hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga yung mga porsyento nila. Hindi pa nila nilalabas yung Naku, may ninakaw pa. Tama. Ano kaya itong ninakaw? Tingnan ninyo kung sino itong congressman na ito, Yung tinutukoy niya ditong magnanakaw, Kayo na lang mag-comment dyan sa baba kung sino yung congressman na to. ito palang nilalabas nila, itong mga ayuda na ito na galing na bigay sa kanila. No? Yung mga ninakaw pa nila, marami pa sila dyan, contractor pa. Nako, kontraktor! Kilala nyo na kung sino yung kontraktor na yan, di ba? Papangalanan pa ba natin yan? Nako po, kilala na ho yan. Supplier pa. Kontraktor na supplier pa. Ano ba yan? Supplier ba yan ng laptop? Supplier ba yan sa Parmali? Ano ba yan? Sino ba yung mga sinasabi mo, Mayor Magalong? Yung mga tatlo na triple whammy na May porsyento na, sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. Naku po, triple whammy na. Kaya naman pala ang yaman. Kaya ang balita ko, bumili ng jet. Mantakin mo, contractor ka na, supplier ka pa, tapos pumuporsyento ka pa. Kaya nga, silence should no longer be an option here. Yo, Magsalita tayo. tama yan. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Talaga. Alam mo, Kaya nga alam nyo mga kababayan, sama-sama tayo sa January 13. Kahit ako hindi po ako taga-Iglesia ni Cristo, ako po'y sasama dyan. Ako po ay pupunta ho dyan sa January 13 para makiisa. Hindi ho ako organizer, hindi ako ano ho yan ng iglesia. Pero ako ay pupunta lang doon to show my support. Para ipakita ko na, alam mo yun, hindi na ho tama ho itong nangyayari. Jay, ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Correct? Sincere. Karamihan ng mga politiko kaya tumatakbo. Dahil dun sa acronym na MAP. 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 Akala ko APT. Apate. MAP pala. Naiba yung dinig ko. Akala ko apate. Masarap ang posisyon. Masarap ang power. At higit sa lahat, masarap ang pera. Kabit. Akala ko. MAP. Masarap ang posisyon. Masarap ang power at masarap ang pera. Kala ko masarap ang P din. Ano yon? Masarap ang P. Anong P? Pechay. Masarap naman talaga ang pechay, Gago! Totoo naman! Favorite ko kaya yan, lalo na pag may giniling.
Masarap ang pechay. Sus! Yun lang yun eh. Yun lang naman talaga incentive nila. Kaya kita mo, nandyan kung ano-ano na lang ang sistema para manatiling sila. Ginagawa nilang magastos. Magastos ang eleksyon. Para sila lang. Kasi yung iba namang kandidato, wala namang kakayahan. Kaya dito sa Pilipinas, mananalo ka lang kung may pera ka. Yun, ang Maswerte totoo. lang ako na tumakbo ako rito sa Baguio dahil dito sa Baguio, makimay vote buying, hindi nananalo, yun ang bumibili. Pinipilit pa rin na, it never succeeded. Sana ganun na ganun pa rin ang Baguio. Manatiling ganun kasi kukunti na lang ang syudad o sa kunti na lang ang locality na ganyan sa buong Pilipinas. Tama. Mayor General, magandang umaga.